Hello Taurus! Welcome dito sa reading mo for this week. Or whenever man makarating sa'yo tong reading ko. Kung nakarating sa'yo to, baka talagang meant na marinig mo yung mga messages na nandito. Thank you so much for dropping by. If you're new, don't forget to subscribe, like, or follow. Pasensya na kayo guys. Pag nakita niyo may mga ginaganyan ako. Pag may nakita lang akong kahit anong maliit dito, ganun ako ka-OC. Yan. Kahit maliit na fiber, hindi ako mapakali. Check muna natin pinaka overall energy ng week na to para sa iyo. Taurus, you have free spirit. Sinasabi dito is be your own person. This card is simply telling you, Taurus, na maging komportable ka sa in your kung ano ka talaga, no? You don't need to pretend or change anything about you. Maging authentic ka, maging natural ka lang. Express mo kung ano yung totoong ikaw, wag mong pigilan yung naturalesa mo. Yan. You don't need to put on a mask or to pretend just for everybody to like you. Okay? You be your own person. Yun yung pinaka message for you this week. Halimbawa, may situation, and ito talaga yung totoong nararamdaman mo, ito talaga yung totoong opinion mo. Kumbaga, huwag kang mag-hesitate to express kung ano talaga yung nafe-feel mo, iniisip mo, and kung ano din yung pinaka-reaction mo, yung natural na reaction mo. Okay? Huwag kang mag-guilty or huwag mong pigilan yung sarili mo when it comes dun sa kumbaga, ikaw talaga yun eh. Ganun yung ganun ka. Bakit mo naman, ba't ka naman magigilty or mahihiya, di ba? As long as wala namang masama doon sa intention mo or gagawin mo. Di ba? Check natin yung ibang cards mo. Tingnan natin yung iba pang cards. This is the card representing you. This is the card representing your finances or career. This card represents the sa bahay or family. This card naman represents your love life. And the last card represents yung kung anong hindi natin ini-expect, no? Ito yung kumbaga wild card or the unexpected. So, dito sa card about you, kerosene Parang yan, pwedeng passion, ayan, no? Ito yung drive mo, ito yung passion mo, or it could be your feelings or emotions. Kumbaga, ito yung pinaka-gas na
paano ba, nagpapaandar sa'yo to keep you going. Yun yung nafe-feel ko dun sa kerosene card. And then, nafe-feel ko dyan is a situation wherein, sinasabi dyan, it's a volatile situation wherein, madaling ma-provoke or anytime, pwede kang ma-provoke, anytime, pwede kang mag-snap, no? Sumabog, yan. Combustible eh. So, baka yung parang nai-ignite ka eh, na titrigger, yan. The other word is natitrigger. Baka merong something na makakapagpa-provoke sa'yo, makakapagpa-ignite sa'yo. Either positive or negative, pwedeng maging very excited ka, or maging very curious ka, passionate ka, or sa other end naman is pwede ka namang bigla ka na lang mapuno, uminit yung ulo, hindi makapagtimpi, sumabog, parang ganon. Okay? Sa area naman ng career mo at saka kaperahan, meron kang Wheel of Karma. Wow! Ano yan? Positive sign yan, since ito ay parang Wheel of Fortune eh. Okay, ang nafe-feel ko is may competition, since ito rin yung nasa ilalim niya. So, whether sa career mo yan, sa business mo, siguro merong mga nakikipagmagalingan sa dyan, o yung, alam mo yun, di ba na-experience nyo ba sa school guys, yung parang pag-exams, di ba? Pabilisan. Pabilisan sa recitation, pabilisan sa pagsasubmit ng test paper. Oops, ako yung first na natapos sa exam. Iba ganon. Ako nung bata ako, ganon kagrabe yung setup sa classroom namin na talagang pagalingan, patalinuhan, pabilisan, ganito, ganyan. Parang laging may competition. Wait lang guys, meron akong pupulutin. Yun lang, nakikita ko. Pero pwedeng may mga clashing din dito. Or drama, at workplace. No, kung sa workplace man yan, or ewan ko. Kasi we're talking about work, finances eh. Basta nakikita ko dito is a new cycle for you. It could be a new career path, a new challenge, or a new opportunity when it comes to money or your career. May binabanggit din dito about divine intervention. So, yan, if you are hoping for some kind of rescue, assistance galing sa itaas, baka padalahan ka. No? Kasi may divine intervention tungkol sa situation mo eh. So, halimbawa, nahihirapan ka sa pera, sa work, parang merong ipapadalang divine intervention sa'yo. Okay? No, pwede rin itong sign ng good fortune since nakatayo naman siya, tsaka Wheel of Fortune yan. Pwedeng, buenas, maganda yung pasok ng week, maganda yung sales, or maraming clients, or maalwal pagdating sa pera, no? Mafe-feel mo siguro yung mga ganung bagay. Pero there could also be consequences pagdating sa I think yung mga consequences na yan when it comes to decisions pagdating sa pera. Okay. And remember na yung wheel is bilog yan. Pwede yung rise or fall. So, maaaring iba sa inyo dito, maganda yung pasok ng Wheel of Karma, Wheel of Fortune, pero others of you, pwedeng hindi ganun ka-good, no? Okay? Okay, balik tayo dito. Kasi parang may magpo-provoke sa'yo, and you have a tendency na mawala ka sa logic, or you have a tendency na hindi mag-isip
alam mo yun, yung parang maging impulsive ka, bigla kang pumatol. So, yun na naman yung idadagdag ko rito. Or baka makagawa ka ng decision or action out of impulse since affected yung emotions mo dito. Okay? In ano naman, sa family naman, or home, meron kang cake. Wow, may party, celebration. Ano to? Baka merong may birthday sa family, o baka may gathering, may mga pupunta sa bahay, or pwede namang lalabas kayo, kikita kayo sa labas, pwedeng reunion na rin yan. Basta may some kind of gathering with friends and family in honor of someone or in celebration, kung ano man yung ipinagsi-celebrate ninyo. No, yun, pwedeng, uy, gumraduate with honors yung anak mo, or kahit naman without honors, gumraduate pa rin naman. No? It could be wedding, anniversary, birthday, reunion, or simply getting together, bonding moments, no? So, nandyan yung may mga, nagluto kayo, or nagpa-cater kayo, no? Or kumain kayo sa labas, no? May cake, wine, booze, no? Diyan yung mga booze, tsaka foods. Kasi pwedeng iba dito, announcement ng kasal or engagement, or anniversary. Baka may nagsiselebrate ng anniversary dyan, kasi 2 of cups yun nasa ilalim. Tapos naman, sa area naman ng yung tawag dito, love life, you have the checkered flag. So, meron ditong conclusion, outcome, finale. So merong something na matatapos na. It could be an ending ng difficult na pinagdadaanan ninyo ng partner mo, jowa mo, kakonek mo, or asawa mo. Either yun, end na ng pinagdadaanan ninyo, and finally, makakahinga ka na ng maluwag. Or, it could be an ending ng relationship. No? Kung alin man yung nagre-relate sa inyo. Kasi, parang meron something dito na mabibigyan na ng outcome or conclusion. So, baka closure din to. And, yun na yung parang pinaka inaabangan mong ano tawag dito? Kasagutan. Para lang makapag-move forward ka na, no? Pwedeng ganun. Basta parang may magtatapos dyan, pero magdudulot sa iyo ng relief yung ending na yun eh. Okay? Oo. Basta meron ditong something na magkakaalaman na. At saka eto na yung parang pinakadulo ng sitwasyon pagdating sa connection ninyong dalawa ni person mo. Tapos naman dun sa sa hindi mo ine-expect na pwedeng mangyari, merong nag-end pero merong may love and romance na paparating sa'yo. Wow! Meron ditong may infatuate, or it could be a start ng new connection, pero pwedeng magsisimula siya as friendship. Kaya pala, may 2 of cups ka rin. Pero pwede rin kasing, romance. Basta, ito ay panibagong attraction, connection, panibago na namang, attachment, no? And very passionate, very emotional tong connection ninyo na itong person na to. Basta may romance, may affection, may love. Meron something dito na parang maganda iput on hold mo muna. Yun yung nafe-feel ko dito sa King of Swords. Siguro habang mainit ulo mo or emotional ka, or basta meron something about di-decision. Baka major decision yan. Siguro santabi mo muna. Oo. Yun lang yung nafe-feel ko dito nung napatingin ako rito.
Okay, and then dito, parang nasisense ko, pwedeng may mga naiinggit sa'yo kasi pwedeng maganda nga yung pasok nitong month na to or week na to para sa'yo. So, maswerte ka, successful ka, madatong ka, maganda, malakas yung negosyo mo. Basta, a lot of pleasant things are happening sa'yo, kaya nakikita ng mga iba yan. And siguro may tendency na nai-insecure sila sa'yo, tumataas ang kilay or naiinggit, no? Kahit sabihin mo namang, ka lang, low-key, humble, minsan may ganun eh. Basta may mga tao dito tend to create issue or drama just because naiinggit siguro sila dun sa magandang, kapalaran na nangyayari sa'yo. And then, meron kang partnership nga, ito nga yung sinasabi ko, may bagong romance, pwedeng pagpasok to sa panibagong commitment, attraction, connection, bagong partnership, no? For some of you, pwedeng business partnership din naman niya, why not, no? Nandun yung opportunity na may mamimit ka dito sa gathering na to, social event na pwedeng maging romantic connection. Okay. Yung iba dito, isang relationship ang magtatapos, pwedeng LDR relationship. Magkakanya-kanyang landas na kayo nito, nakikita ko. Parang may mutual understanding naman na parang, ewan ko, somehow parang napag-usapan nyo and then mas makakatulong yun, mas luluwag yung pakiramdam ninyo after nyo gawin yan. May parting of ways eh. Hindi ko alam kung break up na ba talaga to o magta-travel away lang isa kasi kailangan sigurong magtrabaho, ibang bayan, or whatever, no? Yung tamang magkakahiwalay kayo ng landas. Yun yung nafe-feel ko rito. Kasi, nakikita ko dito is related sa career, sa kabuhayan. Bakit kailangan lumayo? Bakit kailangan mag-travel? No? Merong hindi maka-move on sa'yo na past person or ex. Meron ditong person na na-stuck sa past with the Six of Cups reversed. Oo. May reconnection with the past person or an ex, or if this is not romantic, anything from the past na pwedeng nagiging nostalgic ka or yun nga, mapapa-remind sa'yo yung past na yun, no? Or pwedeng literal na someone or something sa past na ma-chance upan mo uli dito, no? Ngayong time na ito. So, check na natin yung pinaka-closing message for you, Taurus. Ano pa yung dagdag na message para sa'yo? Ito yung nahugot natin, si Letting Go card. At ang message for you, life brings you choices, letting go, and people come and go. This is the flow of life, in each circumstance is a teaching. Allowing yourself to let go of what is not needed and having no regrets is how your world is meant to be. And the affirmation for you, Taurus, is letting go is good for me. So, this, to me, this feels like meron kang something natanggap mo na siguro hanggang dito na lang, or siguro it's time to let go, time na nating kalimutan to, pakawalan, or tanggapin ng buong loob. Yun yung, kumbaga parang, ito kasi yung makakabuti para sa iyo or para sa inyo. Bakit kailangan ninyong gawin tong bagay na to? Na i-let go kung ano man itong tinutukoy dito. Okay? So, yan yung reading mo, Taurus. Don't forget to subscribe, like, follow, patap na rin yung bell icon, pa-like, pa-comment na rin, pa-share. Take care. God bless. Babush!